Disciple from the word discipline. Kaya kung ikaw ay disciple ni Christ, huwag mong katakutan ng word ni disiplina. Diba, pag narinig natin discipline, takot tayo. Kasi ito yung nagsasaway sa atin, ito yung nagpapaingat sa atin, something like that. Alam sabi po dito, and do not be conformed, dito sa parin sa verse 2, to this world, but be transformed by what? Kinakailangan ang renewing of your mind. Kinakailangan po patuloy tayong madisiplina, continuous pong mabago ang ating kaisipan. Ito yung proseso kaninang sinasabi nating transformation. Amen? Amen. Ganito po ang paraan. Magtataka ka, gusto mong maging mabuti, pero hindi ka naman nagiging mabuti kasi ang isip mo, hindi mo po dinidisiplina continuously. Diba sabi ko nga po sa inyo, kapag pinabayaan mo ang sarili mo, ikaw ang magkumporme sa mundong ito, ang isip mo ang unang inaatake niya, di ba sa mga napapanood mo, nakamarka yan sa isip mo. Sino nakakaalala niyan? Sino nakakaunawa sa katotohanan yan? You keep on being influenced by this world, by the things in this world. Pag uwi mo sa bahay, hindi naman sila naalala mo kundi yung mga bagay na nakapasok sa utak mong pinuno mo. No? Kaya tanda po natin sa ating buhay, ang renewing of mind, mayroon po dito tayong matatawag na two agents dito. Mayroon pong pangako ang Diyos sa atin sa kanyang salita. Una po, ang banal na Espiritu at ang Biblia po ang ginawang agent ng God to change our mind. Hello? Ito pong Bible na ito ang agent ng God at ang gabay ng banal na Espiritu para po madisiplina po ang ating kaisipan na ma-renew. Amen? Kinakailangan niya na ma-renew mga kapatid. At paano pong paraan? Kaya kung titignan po natin dito, maging sa ibang talata nakasaad dyan, sabi diyan, Titus 3:5, maliwanag, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy by the washing of regeneration and renewal. Nakita niyo po ang ginagawa ng Holy Spirit na agent po sa ating pagbabago? Sabihin natin, Holy Spirit. Po, sabi dito, renewal of the Holy Spirit. So mga kapatid, hindi na po mahirap kung talaga nagdedicate na desisyon tayo, dinedicate natin ating buhay sa Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu, ito ang gawain niya na nanirahan na sa atin nung tayo ay tumanggap. Amen. Sabihin nga po ninyo, may banal na Espiritu lang nakatira sa akin. Mahaba, no? Yun. Sabi ng Bible, when you believe in Jesus, papanahanan ka na ng banal na Espiritu. Ano ang ginagawa ng Holy Spirit na yan? Holy siya, kaya nga ikaw ay renew niya, transform ka niya. So yan ang agent ng Lord. Kaya nga every time po nagsisik tayo na malaman ang kalooban ng Diyos, malaman kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin, it's the work of the Holy Spirit ang ginagawa, binibigay. Of course, ang Word of God. Kung gusto mo pong matransform ang iyong mind, see to it na mayroon kang salita ng Diyos araw-araw. Amen. Alam niyo po, ulit-ulit ako lagi dito. Pero hindi ko pwede ako magsasama ulit-ulit. Kasi doon lang naman talaga, alam mo pang mensahe ng talagang paglapit sa Diyos, walang iba po kundi paglago natin sa Kanyang salita. Amen. Amen. Kaya posible pong nagdi-desire tayong tunay pong makilala si Lord, makalapit talaga sa Kanya, kung hindi natin i-avail ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na ito sa ating mga buhay. Kaya nga po lagi natin sinasabi na araw-araw kinakailangan tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba, kung ito ngang mga bagay na napapanood natin, nababasa rin sa internet, no? Na-impluwensyahan ka sa mundo at napapasama ka, of course, may mga information ka nakukuha, nakakabuti rin ang iba, pero karamihan nakakasama. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos. Pag ito po ang ating pinaglaanan ng panahon, ito yung agent ng God sa ating pag-renew ng mind natin. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, wala dito makapagsabi sa akin, marahil na sasabihin nyo, ako araw-araw ako nagbabasa ng Bible, walang epekto sa inyo yung ginagawa niyo. Pero kung kayo po ay hindi talaga lover of God's Word, hindi ka nagbabasa ng Bible, kaya hirap na hirap talaga tayong patuloy tayong maging seeker of God. Amen? Amen. Minsan maraming reason tayo tuloy. No? Na parang you are struggling in the things that you're doing for God because you are not really saturated by God's Word. Diba? Nahirapan kang mag-participate sa gawain sa church. Nahirapan kang mag-church. Nahirapan kang mag-pray. The reason why, the very reason why? Because you are not really saturated by God's Word. If you are, daily you are studying God's Word, praying to God,
letting the Holy Spirit speak to you and minister to you. Mga kapatid, no one, hindi na kailangan may magsabi sa iyo para lang patuloy kang lumapit, manalangin, sumamba sa Diyos. Alagay ko po, kayo po lahat, kayo po ay motivated, highly motivated tayo na talagang maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi ka tatabangan, hindi ka manghihinawa, hindi ka panghihinaan. Yung tawag pong hindi ka po matatawag yung anong tawag dito, yung manlulupaypay. No, yan karamihan sa mga Kristiyano. Minsan may season ka, ngayon ang init-init mo, hallelujah, hallelujah, parang payak-iyak ka pa, oh, hallelujah. Hindi ka nagbabasa ng Word of God, pagka nag-drift away ka, tuwing linggo ka lang ganyan, Lunes, Martes, di ka naman supported ng Word of God. Alam niyo ba, ang Holy Spirit nakaka-word din because of your knowledge of God's Word. Nandiyan lang ang Holy Spirit, kaya lang kung hindi mo na may nabil, 2 agents lang yan. Yung Word of God and the Holy Spirit. Kung hindi tayo lagi palabasa, kaya nga po pag nagbabasa ng Bible, lagi sasabihin mo sa Lord, Lord, salamat sa salita mo, mangusap ka muli sa akin, study it, let the things in God's Word be applied to your life. Amen? Yun po yung katotohanan, yun po yung, kaya sabi pa nga dito, Ephesians 4:23, and to be renewed, ito na yung sinasabi natin, renewal of the mind, kanina, be renewed in the spirit of your minds. So ito'y gawain ng Holy Spirit na agent ng God for us. Amen? At ito yung 2 actions mga kapatid. Again, outside in and inside out. Paano po? Sabi ko kung talagang yung action po na nagagawa ng word na ito yung na-input sa atin, no? Amen? Nakakapasok sa atin ang mga salita ng Diyos, what will be the effect? Ito na po yung nasabi nga ni Pablo, pamilyar din sa atin, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old thing has gone. Behold, the new things has come. Alam niyo po ba, yung po yung word pong renewal na ito actually, nandiyan din po, siguro kung naalala niyo yung word pong renovation. Diba? Alam naman natin pag sinabi, katulad ng church natin, ilang ulit na yata nilo-renovate ito, di ba? Di ba? Ibig sabihin ng renovation, yung mga luma, mga dati, aalisin, hindi naman pwedeng, di ba pag nag-renovate ganoon, tatanggalin para ilagay yung bago, para bago nga. Ay, kung nakuha po ninyo, ganun po naman tayo. Hindi naman sapat na, okay, aalisin mo yung mga luma mo para wala kang ginagawa para magpalitan mo ng bago. Hindi ganoon po ang prinsipyo ng word. Kinakailangan po, sa pag-aalis ng mga luma at pangit sa buhay natin, palitan natin ang bago na galing sa Diyos. Yan po ang nagagawa. Kaya nga, yung ginagawa ng Word of God na pinapapasok natin, nagre-resulta naman ito ng pagbabago sa atin. Amen? Amen. Yeah. And then lastly mga kapatid, sa ating pong radical path to God's will, there must be a consistent demonstration. So it is not just a crucial decision, a complete dedication, ano pa? And a constant discipline, but also a consistent demonstration. Yung tuloy-tuloy mong pagsagawa nito. Sabi po Romans 12:2, again, basahin po natin. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind in order, ano po ang layunin daw, sabi ni Pablo, to prove by you what is the good and pleasing and perfect will of God. 3 bagay mga kapatid ang makikita natin sa talatang ito. Verse 2 lang. Una po, you are going to learn the will of God. Sabi natin, learn the will of God. So pagta-transform po ng ating mind so that we can know the will of God, of course, the first thing is to learn the will of God. You po be transformed by learning God's will from His Word. Amen? By the renewing of your mind. Yan ang sinasabi dito sa ating binabasang talata, sa ating text. Learn the will of God. Ang una. At mapapansin niyo po, kapag nagsisik tayo talaga,